Cottage, formang balina. Tapos nakaturo po siya dito. Bandang silangan. Doon ang silangan. Doon yung matang isda. 50 meters ang layo or 20. Yan sinasabi nilang itong pinakaporma doon sa baba. Sana matulungan niyo ako rito, Katits, kung ano dito, kung anong ano ito. Ang sabi nila ay imperial po daw ito. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita treasure video. At ito po ay ipinadala sa atin mula po sa ating ka-treasure hunter sa kabundukan ng Pilipinas. Oo, itinago ng mga Japanese Imperial Army ang kanila pong mga daladalang kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas. At halos lahat po ng ating kabundukan ay napuno ng mga kayamanan na kung saan dala-dala po ng mga Japanese noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. At ito nga po ay nadiskubre ng ating mga kababayan. Isa pong example itong kanyang ipinadala na kanya pong natuklasan mula po sa kanilang lugar sa kabundukan. At ito po ay makikita nating legit na ginawa ng tao. Gawa po ng mga kamay ng tao ang mga markers, mga sign, mga hugis ng bato na sadyang nililok ng kamay ng tao. Yan po ay walang iba kundi ang mga Hapon na kung saan bihasa sa paggawa po ng mga konkrito, sa pagdesign ng mga matitigas na konkrito. Gamit po ang mga chemicals nilang dala-dala. So atin po itong bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan. Ito pong kanyang ipinadalang mga marker sign video tungkol po sa Yamashita treasure. So ito nga ay napakagandang sign, no, mga ka-treasure hunter, na masasabi nating isa sa mga hinahanap po ng mga anak, mga apo ng mga Hapon. Itong kanya pong ipinadalang mga marker sign ay nakatatak, nakasulat sa mapa ng mga Japanese. At hindi lang Japanese, pati yung mga kasama nilang mga Koreano na kahanay po sa mga hukbo ng Japanese ay hinahanap din ang mga ganitong klaseng marker sign, sapagkat ito nga ay masasabi nating isa sa mga malalaking kayamanan na kung saan na itago dito po sa bansang Pilipinas, no. Atin po itong babasahin. Ito pong kanyang markers na halata po itong isang karakter, isang hayop ito na kung saan Yamashita treasure pointer means treasure in water. Combination po yan ng pato, ibon at saka isda. So isda, ibon ay nagsasabi po ng kayamanan ng mga Hapon na nailagay sa tubig. At ito nga ay gold bars hide underwater sa tubig, no? Box, in box, naka-box, nakalagay sa box ang mga gold bars na posibleng makukuha ng ating ka-treasure hunter. Sa disenyo po ng batong yan na masasabi nating isang ibon, isang isda ay pointer at nagtuturo nga sa tubig yan, sapagkat isda, combination ng nguso niya na nagtuturo doon na may design na box. Sabing naka-box daw ang kayamanan at maaring ito ay naitago po sa tubig. Ito ay ibinabad sa tubig, naka-preserve sa tubig yung pinaglalagyan. Posibleng konkreto yung pinaglalagyan. So sa ating makikita, ito ay may mga design na nagsasabing nasa gitna ng kabatuhan. May mga letter D tayong nakita at mayroong division, yan po ay nagsasabing nahati, na divide. Maaring hindi lang iisa
ang mga kayamanang nailagay dyan. Yan ay ating titingnan maya-maya lamang sa iba pang markers na kasamahan po ng mga yan. Yan po ay disenyo po na hindi lamang iisa at nasa tubig kasi naka-carve parang mga naka-letter Y at may mga carve yung nakaukit. Yan ay nagsasabing small river nasa tubig at na-divide nga. Titingnan natin. Na-divide. Divided treasure in water. Yung disenyo po niya. Na-divide. At posibleng dalawa yan sapagkat tagdadalawang hanay. Posibleng may pocket o may konkretong space na nilagyan ng mga Hapon ng box na naglalaman po ng mga gold bars. Diyan po mismo sa sapa na yan, sa may tubig, ay may ginawa ang mga Hapon na konkrito na silyado, nakasealed yung gold bar. At siguradong nandyan po yan sa mismong sapa na yan, na kung saan may maraming mga sign nakaukit. Mahaba yan. Ang mga dinisenyuhan ng Hapon dyan mismo sa sapa, sa gitna ng sapa. Kaya't kung mapapansin ninyo, yung sapa na yan ay may mga nakariprap na mga bato, nakasalangsang at parang konkrito ang sahig. Yun po ay cover para hindi mapasok sa ilalim ng tubig o hindi masisira ng tubig ang kanila pong pinaglalagyan ng kayamanan ng box doon sa ilalim. May container yan po. Possible container na concrete dyan po sa ilalim ng sapa ayon po doon sa markers. May makikita pa tayong mga iba pang sign na posibleng kaparihas dyan na nagsasabi din o confirmation sign. Kinukumpirma niya yung mga naunang sign doon po sa ating nakitang sign kanina kung talagang abang nasa tubig ang kanyang hinahanap. At posibleng magkatugma-tugma itong kanyang mga markers doon sa una, pati doon sa kalagitnaan at bandang huli ay maglilink ang mga sinasabi ng mga sign, markers. At siya ngang magbibigay sa atin ng tulay para maidugtong-dugtong natin ang posibleng pinaka-target na ito na nga 100% na masasabi nating nandyan na nga sa tubig ang kanyang hinahanap. Kaya't marami pa itong mga markers na ito. Ito ay mga markers, Yan, makikita ninyo yan, mga markers po yan na sadyang inukit ng bayonita. Yung dulo ng kanilang mga armas ay may mga bayonita, yung itak. At yan ay pinapalambot nila yan. Nung una, ginagamitan nila ng chemicals at bago nila ginuguhitan ng ganyan. At inuukaan nila yung mga bato. At gumagawa din talaga sila ng bato ng mga ganyan. So ayon po sa ating nakikita yan, yung may guhit na yan, na may dalawang parang dot na yan, ay disenyo ng yung creek, sapa, na may dalawang deposito. Yan po ay 2 treasure deposit ang posibleng nariyan sa lugar na nakatago dyan po sa gitna mismo ng sapa, creek. Yan po ay stone map ng Yamashita Treasure at yan pong nasa gitna na yan ay creek or sapa yan at yung dalawang butas na yan ay yan po ang Yamashita Treasure Deposit o ginawa nilang butas na pinaglalagyan po ng treasure dyan po sa area na yan. So, medyo bulubundukin po itong area niya, itong lugar niya. Maaring probinsya ito, talagang bundok ito sapagkat makikita naman natin yung kapaligiran na talahib. Medyo talahib, hindi pa nagalaw ito. Yung pong kanyang mga markers ay talagang legit na legit, mga ka-treasure hunter. Wala pong duda na mayroon talagang sikreto dyan po sa area na yan. Sapagkat wala pang nakagalaw dyan, wala pang mga treasure hunter dyan, wala pang sino mang tao ang nakakapunta dyan na naghukay sapagkat bundok nga
talaga ito at maaaring pasukin yung lugar na yan. Medyo malayo sa kabihasnan yung lugar na ito sapagkat mahalata mo yung area, structure ng lugar ay masasabi nating medyo bulubundukin ito. So tingnan pa natin yung mga iba niyang mga sign, markers na kanyang itinuturo na mayroon pa daw doon. Yan. Mayroon pa daw doon, marami pang sign. Yun ang sabi niya, no? Pero bago pa makarating doon ay may mga sign pa siguro siyang maipapakita maliban dito. At ito ngang sign na ito ay bibigyan din natin ito ng meaning, no? Itong sign na ito. Itong sign na ito ay masasabi nating to treasure deposit hidden underwater. Yan po ay parang letter M yan, W. Kung baliktarin natin yan, magkabilaan dalawang slash ay dalawang deposit na inilagay sa ilalim ng tubig. Yung disenyo na parang letter M na yan ay nasa tubig. To treasure deposit within the river. Within the water, no? Nandyan mismo sa tubig na yan. Creek yan, sapa yan, yung design na yan. At yung dalawang butas na yan ay dalawa yung Yamashita Treasure Deposit. So hindi ka nalalayo, nandyan mismo sa sapa. Hanapin mo lang yung mga hugis puso dyan. Maaring pag naghukay siya dyan, may mga pointer yan ng heart shape sapagkat yan po ay gold bars talaga. Ginto talaga yan na naipreserve sa tubig. Sa tubig mismo inilalagay ang mga gold bars sapagkat napipreserve sila, nalalamigan. At yan po ang pinaglalagyan kalimitan. So ito ay design. Closed tunnel door. May tunnel door na tinakpan ha. In the middle or at the middle. Mali yung pagka-type natin ha. So nasa gitna ng mabatong lugar na yan, may sikretong pintuan daw. Sikretong pintuan dyan. Maaaring may pintuan dyan sa isang deposito. Ito yung medyo hindi ganong kalaki, no? Na deposito kasi ayon dun sa treasure map dun sa bato ay dalawa at yung isa ay medyo maliit, yung isa medyo malaki. So alamin natin yung medyo malaki, ito ay ang medyo maliit ito, medyo mahina yung tubig na dumadaloy. Madali pong ma-divert yan at posibleng dyan sa ilalim ay may sikreto. So ito ay sign po ng Yamashita Treasure Deposit in water. Kita nyo? Lagi pong sinasabing nasa tubig, ano? Laging nasa tubig. Pati yung mga markers na una ay kinukumpirma nitong nahuli. Center point. Center point. Ito ay center point. Ibig sabihin may sikreto sa ilalim dito. Sapagkat yan po ang sinasabi ng mga markers, no? Parang upuan, sintro ng pinakapinto sa ilalim. Maaring may kwarto ng pinaglalagyan ng treasure sa ilalim dyan. Mismo sa dinadaluyan ng tubig, maaring pinatigas yan dyan. Na-divert mo na yan kasi madali lang i-divert yan kapag marami kang hawak na taong bihag or kahit na ilang piraso kayo, kung may gamit kayo, may mga dala kayong chemicals, ay pwede ma-divert yan bago ibalik ang tubig dyan pagkatapos gawin. Yan po ang mga ginagawa kalimitan ng mga Japanese Imperial Army. Napakabihasa po nila sa mga ganyang klase, no? So yun po yung medyo unang deposit na medyo maliit, no? At yung pangalawa ay makikita natin yan maya-maya kung saan yan. Yung medyo may sikretong malaki. Ayun! Yan ang may sikretong malaki. Yung parang falls na madaling mailipat yung tubig na yan. No? Hindi naman ganun kalaki yan eh. Yan ay pwedeng harangan at pwedeng i-divert yan yung tubig na yan. So sa makikita natin, may sikretong entrance. Parang design. May design ng tunnel dyan. At yan yung sinasabing malaking treasure na deposit, no? Diyan mismo sa binabagsakan ng tubig dyan, sa ilalim, ay masasabi nating may tunnel, no? Possible tunnel underwater, at yan ay tunnel entrance. Madali kasing gumawa ng mga entrance ng tunnel pag mga ganyang sistema sapagkat
kaunti na lang ang gagawin mo sa ilalim at makapag-hukay ka na ng posibleng gagawing compartment sa ilalim tunnel. So, ito ay posibleng pinatigas ito at direksyon ng tunnel ito. Tunnel secret underwater, no? May sikretong tunnel yan sa ilalim ng tubig. Posibleng nandyan yung mga pinagtataguan ng napakalaking sinasabing malaking treasure na inilagay dyan sa ilalim, treasure vault, na ibinabad sa tubig, na i-preserve sa tubig. Always naka-preserve sa tubig, kahit sa mga bangko ay nasa freezer ang mga gold bars. So ito ay mga sign ng treasure in water, nasa tubig, no? Yung mga cross na sign na yan, treasure in water. Kapag walang makitang tubig, treasure in creek. Yung kapag walang tubig, kapag mga mayroong ganyan, treasure in the creek or in water. Dalawa lang ang meaning ng mga ganyang parang cross, basta't nasa gilid ng mga sapa. So ito ay pointer, no, ng dalawang Yamashita treasure deposit. Isang medyo maliit, isang malaki, no? At yan po ay pointer ng Yamashita treasure, yung mga design na ganyan. So, may tunnel daw. Sabi niya tunnel, may tunnel dyan sa ilalim na tinuturo at nasa tubig sa ilalim. Yung design na yan. Yung design na yan ay nagsasabing tunnel underwater. Yung design na parang letter M na yan, water yan. At yung parang curve sa baba na parang letter C ay tunnel. So kaya tunnel underwater. Yan po ay basang-basa natin ayon po sa Japanese code. Humuhugot po tayo dyan. So itong mga design na ito na parang letter MW in water, no, tubig ang tinutukoy po nitong mga letter M na maliliit na disenyo ng bato. Nasa tubig. So malinaw, klarong-klaro na nasa tubig ang hinahanap ni treasure hunter. At hahanapin lang niya yung mga arrowhead pababa at yung sinabi natin kaninang mga pintuan. Ito ay isang uri ng pointer ng Yamashita. At masasabi nating look on water, no? Hanapin daw sa tubig, oh. Dalawa yan. At yan ay tunnel pointer. Tunnel pointer. Ibig sabihin may sikretong tunnel dyan sa ilalim na sinarhan at may container doon na dalawa ayon po sa treasure map doon sa stone map na kanya pong naipadala. So malinaw, napakalinaw. So bago tayo magtapos, atin pong uulitin, no? Nasa tubig ang sikreto ng kayamanan, gold bars na itinago po mismo sa sapa na yan. At yan po ay karaniwang ginagawa ng mga Japanese Imperial Army sa sapa sapagkat madali silang makapag-construction gamit ang tubig at maraming mga batong pwedeng gamitin na ginagamitan nila ng chemicals. At isa pa, ang tubig ay ginagawang pang-preserve ng ginto para maibabad ito sa malamig na hindi masisira. Sapagkat kalimitan kasing mga gold bars kahit sa mga bangko, sa Bangko Sentral ng Pilipinas o saan mang bangko sa mundo ay naka-freezer, nasa malamig ang ginto. Kaya't lagi itong inilalagay sa mga lugar po ng may tubig. Yung konkrito, nakababad sa tubig. Kung hindi man nakababad ang ginto mismo, yung pinaglalagyan niya ay nakasubsob sa tubig. Sa tubig. Kumbaga yung tubig ang pinaka-cooler niya, parang nagbibigay lamig o nagpe-preserve sa mga ginto po na itinago ng mga Japanese. So, hanggang dito na lamang po, sana po ay nakapagbigay na naman sa inyo ng kaunting kalaman itong ipinadala pong video ni Treasure Hunter. At nakadagdag sa kaalaman ito pong ating pagbibigay sa inyo ng kahulugan. Ito pong mga sign markers na atin pong naibahagi sa inyo. Hanggang sa susunod, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay at nag-subscribe sa aking channel. At hanggang sa muli, ito po ang inyong Treasure Hunter nagsasabing kapag naghahanap
tayo po ay makakahanap. Formang balina. May tatlong tapos ito yung bibig niya. Tapos nakaturo po siya dito bandang silangan. Ayan, doon ang silangan. Ito yun yung kaharap niya. Ayan. Ito yung kaharap niya. Ito yung kaharap. Ayan. Tanaw na ulit kung kulabira. Katits. Ayan. Dito naman formang Y. Ay, antik nila. Oh. Antik na. Yun yung kaharap niya. Ayan. At sa banda roon, yun, malaking bato yan. Ayan, katits. Ito yung malaking bato. Ayan. Ayan. Malaki yan. Hindi ko pa pinalinisan. Hanggang doon yan, katits. Saka doon sa unahan mayroon ding malaking bato. Ayan. Sa banda roon sa taas doon yung may markang ano yung isinint ko. Ayan. Doon yun yung binidyo ko sa baba kayo na yung isda. Ito yung taas niya. Ayan. Ayan. Parang may lapida siya. Takpan nyo yun. Takpan, Bong, takpan mo ng dahon para hindi makita. Takpan nyo ha. Takpan nyo. Akit tayo dun. Kasi doon ilog na doon eh. Aakit tayo. Dito. $15 meters ata or 10 meters doon. Ang layo mula doon sa isda. Doon sa markang isda. Pumang isda ito na. Ayan. Ayan. Doon yung markang isda. 15 meters ang layo or 20. Ito na yun, ka-TH. Ayan. Ito na yung ayan, sinasabi nilang ayan. Itong B nakaporma doon sa baba. Ito. Ayan. Saka ito, ka-TH. Ayan. Pormang Y yan. Ayan o. Ayan. Bandang baba ito. Ayan. Ayan. Ito na dalawang butas, ka-TH. Sa dalawa. Ayan. Parang hindi ko maano utso or paa. Ito naman may guwit siya dito, ka-TH. Ayan. Banda naman doon sa silangan, ka-TH, 5 meters. Yan doon namin nakita yung dalawang bote na bilog
lumang buti na nakatatak doon ay tanduay, bilog na buti, tanduay ang nakatatak. Ayan katits. At banda doon sa baba, doon sa may creek, 15 meters mula rito 15 meters yung binidyo ko una-una, yung isda na forma, tsaka yung isang bato rin na kaharap ng isda doon, tsaka yung dalawang malaking bato doon yung sa baba. 15 meters mula rito. Dito naman dito ako nakatayo, magpababa akong patayo doon. Dito bandang kanan ang silangan dito. Pag nasa kaliwa ako, pag makaharap ako dito sa taas, dito ang silangan. Tapos yung bungo katiits, yung mata doon yung sa baba, nasa 50 meters or 60 mula rito pababa doon. Yan yun mga katiits. Sana matulungan nyo ako rito katiits kung ano dito, kung anong ito. Ang sabi nila ay imperial po daw ito. Ayan. Imperial treasure. Ayan. Kung harap ako sa bandang silangan, dito yung dalawang buti na nakuha namin, yung lumang buti na tanduay. Mamaya isisend ko sa inyo yung dalawang buting tanduay. Katiits. Hanggang dito na lang katiits. Sana matulungan nyo po kami kung paano ito katiits. Salamat.